Hello. I exalt the name of the wonderful name of the Almighty Father, Yahweh, for He is loving, He's full of grace, He is kind, and He's amazing and He's awesome. And we are His inheritance. And I also exalt the name of Jesus Christ. I glorify the name of Jesus Christ for His great love for us, for giving His life for us, for willingly calling us His friends, His mothers, His brothers, His sisters. And anyone who believes in Jesus Christ's name will be saved. And God called Jesus God. And that is written in the book of Hebrews chapter 1. And the Lord said to my Lord, sino yung Lord na kinakausap ni Almighty Father, na isa pang Lord? Si Jesus Christ yan. The Almighty Father exalted the name of Jesus Christ above all names, because Jesus Christ is willing to obey the Almighty Father. He is like the Almighty Father. He is for truth, justice, and mercy, just like the Almighty Father. And now we have a hope in the future because of Jesus Christ, His sacrifice on the cross, His precious blood that was shed on the cross of Calvary to save us from our sins, to remove the curse from us. Si Jesus Christ ay nagtanggal ng curse because of His precious blood. He became sin so that in Him we might become the righteousness of God. Kaya maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father pag naniniwala tayo kay Jesus Christ. Nahahawahan tayo ng holiness ni Jesus Christ. And I thank the Holy Spirit for comforting us. And when the right time comes, we will be with our King and our Father and the other heavenly hosts. Last time we read Deuteronomy chapter 18. So dito sa Deuteronomy chapter 18, it talks about the priests and the Levites. The inheritance of the Levites is the Almighty Father. Tayo rin, ang inheritance natin, si Almighty Father. Dahil tayo, 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So you offer natin not just the 10%, but our whole being, surrender our lives to Jesus Christ. Follow Jesus Christ's path to righteousness para makalapit tayo sa tatay natin. Kasi si Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. Wala nang iba. At yung mga Levites dito, no, wala silang mana, wala silang inheritance na lupa.
Dahil si Almighty Father, lahat ang magpo-provide sa kanila. Tayo rin ang magpo-provide sa atin lahat. Yung tatay natin. Ang inheritance natin si Almighty Father. Tsaka nakalagay din dito, no? Yung mga wicked customs and traditions ng mga tao na dapat nating iwasan o hindi gawin. Ano yung mga yon? Who practices witchcraft? Yung mga magic. Baka itanong niyo, bakit yung mga magi nung pinanganak si Jesus, tinawag ang mga inallow ni Almighty Father na makita ng mga magi si Jesus? Kasi yung magi, no? Mga Zoroastrianism ang kanilang religion. Kaya sila tinatawag ng magi kasi meron silang special knowledge. Tumitingin sila sa sun and sa moon, kung ano ang mga mangyayari. Yun ang ayon ni Almighty Father na ginagawa natin. Titingin tayo sa mga signs sa moon and sa sun, kung ano na mangyayari. Ngayon, yung mga magi, gano'n ang ginagawa. Doon galing ang word na magic. Inallow ni Almighty Father to announce to the whole world na ipinanganak na yung Savior. Kaya inallow ni Almighty Father na makita sila or na makita si Jesus Christ ng mga magi. Hindi lang 3 yung magi na yun, ano? Walang sinabi sa Bible kung ilan ang mga magi na yun. So, yung mga pinapractice ng mga magi na yun ay magic, witchcraft, no? Para ipaalam sa tao, sa buong mundo na dumating na yung Savior. So, yung witchcraft, yung magic, hindi natin dapat ginagawa. Soothsaying or soothsayers, yung mga tao na nagre-predict ng future or forecaster. Ano pa, yung mga reinterpret ng omen. May mga tao kayo nalalapitan, tapos nanaginip kayo ng ganyan. Itatanong niya, ano kaya yung panaginip ko na gano'n? No? Tapos babayad kayo. Gumagamit ng kandila, tawas, no? Tapos makakakita ng ano, kung sino yung kung bakit may sakit yung bata, nagpatawas. Hindi yun gusto ni Almighty Father. O kaya may nakita naman ako, no, yung kanya-kanya silang kanya-kanya silang instrument na ginagamit. Si Almighty Father, si Jesus Christ, walang instrument na holy. Si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi nila kailangan ng mga instrument para magbigay ng sign sa mga tao. Ano ang kailangan natin gawin? Read the Bible. Have faith in the Almighty Father and Jesus Christ. Tapos yung iba nang kukulang pa, no? Yung barang ba tawag doon? Para manakit ng kapwa-tao. Mga evil entities yon. Tapos yung iba, gumagamit pa sila ng mga religious graven images. Kahit na religious graven images yon, hindi pa rin yun kay Almighty Father. Dahil yung mga graven images ay ni Almighty Father. At hindi si Jesus Christ yung nasa graven images or yung mga image na nasa cross or images sa picture. Hindi si Jesus yun. Hindi ganun ang mukha ni Jesus. Hindi mahaba ang buhok ni Jesus. Tapos ang ginagawa pa rin yung iba-iba pang itsura. May singkit, may kung ano-anong kulay. Hindi ganun si Jesus Christ. Ha? Or sorcery, no? Or yung nagmi-mix ng kung ano-anong mga potion. Ngayon may mga tao nagmi-mix ng kung ano-anong mga potion at pinapalagay sa mga tao at sinasabing yun ay science. Yun ay mga gamot. Ang mga nakalagay sa gamot na yon, sa mga vials na yon, or kung dati ng mga bote-botelya or sa mga vats, ngayon nakaano na
Merong mga generic name na. At nilalagyan ng fetal cells at ini-inject sa mga tao. Kung di ba nagbabasa tayo ng Bible, nakikita natin gusto ni Almighty Father malinis ang kanyang mga tao. Walang kung ano-ano isinasaksak sa katawan. Kahit na yung mga fungi, no? Yung libadura, ayaw ni Almighty Father. Gusto niya malinis ang kanyang mga, pati na rin yung mga pagkain na natira kinabukasan, ayaw ni Almighty Father. Kasi pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak. Pero ngayon, pwede nang kainin ng mga tao kahit ilang linggo na. Bakit? Dahil si Jesus ay dumating na. May Savior na tayo. Na kahit na ang katawan ng tao ay masira, yung soul naman natin, babalik yung Almighty Father. If we believe in Jesus Christ, at sinusunod natin ang mga turo ni Jesus Christ, sinusunod dapat. Hindi lang dapat alam mo, kundi susundin lahat. Hindi lang isa ang susundin natin sa mga itinuturo ni Jesus Christ. Hindi lang isang kasalanan ang iiwasan natin, kundi lahat ng mga kasalanan na ayaw ni Almighty Father, yun ang aayawan natin. Hindi natin gagawin. Dahil isa man sa mga kasalanan na pinagbabawal ni Almighty Father, na ginawa natin, hindi na tayo makakapunta ng heaven. Alam niyo yun, di ba? Basahin niyo ulit, no? Himay-himayin natin. Yung mga sinasabi ni Almighty Father, ng Holy Spirit, ni Jesus Christ, himay-himayin natin. Kasi ang basa lang natin minsan sa Bible, isang straight lang. Akala natin, alam na natin lahat. Kaya, binibilisan na natin ang basa. Hindi, ano ninyo, himay-himayin. Ha? Alam niyo himay-himayin? Yung word for word, sentence by sentence, i-check natin. Sino pa ang hindi pwede o hindi natin pwedeng gawin? One who conjures spells, mga enchanter, mga spellcaster, yung mga isusumpa kita, gagapang ka sa lusak, hindi pwede yon. Sa devil yon. Ano pa yung mga medium? Yung mga nag-mediator between tao at sa mga patay na tao. No? Ano pa yung mga espiritista? Yung gumagawa ng psychography. At saka, yung tumatawag sa mga patay. Tinatawag mo pa yung mga patay. Patay na, tinatawag mo pa. Ba't mo tinatawag? Yung mga tao na nag-worship ng kanilang ancestors, merong ganon, no? Or, yung mga kamag-anak nyo na namatay niya, nilalagyan nyo pa ng kandila. Ba't nyo nilalagyan ng kandila? Hindi nga, bakit nyo kinalalagyan ng kandila? Anong epekto na? Ba't nilalagyan ng kandila? Nakagawian na ng tao, o tanggalin na yung pagkagawin na yun dahil ayaw ni Almighty Father na lalagyan nyo ng kandila. Ibig sabihin, sinasamba nyo. Gusto nyo pang mabuhay. Gusto nyo pa bang mabuhay? Yung mga taong namatay na. O, magiging ano na, zombie na yun. Tapos pag napakita naman sa inyo, takot naman kayo, yung mga kaluluwa. Hindi yung kaluluwa ng kamag-anak ninyo. Kaluluwa yung evil entity yung nakikita ninyo. Dahil yung mga kaluluwa ng mga taong namatay na, it's either na kay Almighty Father or nasa impyerno. Ngayon yung mga nakikita ninyo, mga evil entity na yun. Pero sa New Testament, no, nung si Jesus, na-crucified na siya, and then He died, nakita ng mga tao, yung mga taong namatay na nabuhay. Hindi naman nabuhay na physically, kundi nakita nila yung soul, no? I-check nyo sa New Testament. Gayon, hindi natin gagayahin yon dahil yon iba yon, dahil si Jesus yon. Si Jesus na namatay siya, and then nagbukas yung heaven. Isang beses lang nangyari yon.
Ngayon, yung mga nakikita ninyo ng mga taong namatay na hindi yun kamag-anak ninyo, kamukha lang. Mga fallen angels yun, ginagaya ang itsura ng mga kamag-anak ninyo. Kaya magbabasa tayo ng Bible. Tingnan nyo, lahat na lang nandito sa Bible. Ha? May horror. May horror na, mayroon pang mga history. O ano pang hanapin niyo? Mayroon pang mga love story dito sa Bible. Sino pa ba yung may mga love story dito, di ba? Si Ruth, tsaka si Boaz. Tapos si David, at tsaka si Bathsheba. No? Andito lahat, si Rachel at saka si Jacob. Ano pa yung nandito sa Bible? Higit sa lahat si Almighty Father, saka si Jesus Christ. At nandito rin yung future. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari, mga events na hindi pa nangyayari. Kaya magbabasa tayo ng Bible. Anong sabi? Magbasa ng Bible? Ha? Dito sa Deuteronomy chapter 17. Ulit-ulitin natin. Ha? Dahil akala mo, naintindihan mo na. Tapos pag binalikan mo, meron pa palang ibang ibig sabihin. Ngayon, itong mga tumatawag ng mga dead people, spirit ng mga dead people, gusto niyo bang sumunod? Kaya tinatawag yung mga taong namatay na kasi nade-depress kayo, namatay, o gusto nyo sumunod. Sa example nun, yung brother ko, nalulungkot siya, namatay yung father ko. Lagi niyang binabanggit yung tatay ko. Sabi ko, bakit gusto mo na bang sumunod? Sumunod na nga siya. Sinabi ko sa kanya, ba't gusto mo na bang sumunod? Bigla natakot. Kaya, hindi na tayo dapat patatawag ng mga dead people. Na nandito sa mundo, may chance tayo to tell those people that we love them, that we care for them. To share God's words to them. Pero, kung kailan namatay na, sa kanyo hahanapin. At huwag magpa-practice ng witchcraft, soothsaying, mag-interpret ng omen, sorcery, nagko-conjure ng spell. Yung minsan may hawak kang anting-anting, no? Or mga enchantments, or pupunta sa bundok ng may ganun pupunta sa bundok tapos nagdadasal doon. Hindi ko alam kung sino kinukonsulta nila sa bundok. Tapos may dala sila mga basyo ng bala, ng mga kung ano. Hindi ganun si Almighty Father, sa devil yon. Malapit na naman, kailan ba mangyayari yon? Yung mga tao pupunta na naman sa bundok, hihingi sila ng kapangyarihan, sa devil yon. Ha? Demon possession, yung mga ganon. So, nakalagay dito sa verse 12 ng Deuteronomy chapter 18. Abomination yung mga ganitong mga gawain kay Almighty Father. Madumi. Detestable. Dahil, you shall be blameless before the Lord your God. Maging perfect tayo. Ibig sabihin ng blameless or perfect, susundin natin lahat ng pinagagawa ni Almighty Father. Paano tayo magiging blameless or perfect? Si Jesus Christ, blameless siya. He's perfect. And so, we all believe in Jesus Christ. Si Jesus Christ sa heart natin. Kaya nakikita tayo ni Almighty Father. Perfect tayo kasi si Jesus Christ nasa heart natin. Nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Maging iba tayo, no? Dahil tayo ay mga anak ni Almighty Father. Iba tayo. We are not of this world.
We are the Lord's. We are His inheritance. And then it's verse 15. The Lord God will raise up for you a prophet like me. Sabi ni Moses. But Jesus Christ is more than a prophet. Kung si John the Baptist is more than a prophet, sabi ni Jesus Christ, how much more si Jesus Christ? He's not just a prophet, but also the Son of God, the only begotten Son, the Messiah, the Redeemer, the Commander of the army of the Lord, the Prince of Peace, the coming King, the King of Kings and Lord of Lords, the branch of righteousness, si Jesus Christ, friend natin. We are so blessed dahil kaibigan natin, si Jesus Christ. Binigay niya ang buhay niya para sa kanyang mga friends, para sa atin. Para ma-save tayo, para hindi tayo mapunta sa impyerno. Nakalagay dito, sabi ng mga tao, ng mga kasama ni Moses dati na Israelites, let me not hear again the voice of the Lord my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die. Na nakalagay din sa Exodus chapter 20 verse 19, dahil takot na takot sila kay Almighty Father sa kanyang boses, at yung great fire, malaking apoy ang nakita ng mga Israelites. Akala ninyo yung apoy lang na na yung mga nasa forest fire, hindi lang ganon, malaking apoy, great fire nga kitang-kita ng mga Israelites the holiness of the Almighty Father. So yung fire, hindi siya masama, okay? Or pag nakakita, ay masama yan, impyerno yan. No, yung fire, nakakapaglinis siya, nakakapagtanggal ng dumi, doon makikita yung gold, no? Doon na purify ang isang lugar sa fire. Pero bakit ang impyerno may fire? Lilinisin ang mga kaluluwa sa impyerno, pero hindi na malinis. Kaya yung fire doon hindi nawawala kasi hindi malinis. Di ba nag-sample na tayo dati parang yung agua oxinada. So yung agua oxinada, pag madumi ang isang sugat, bumubula, 'di ba? Hanggang sa matanggal na yung bula, pag madumi, pag malinis na yung sugat, natatanggal na yung bula, clear na siya, wala nang bula. Pero hanggat may bakterya pa, bula pa ng bula yung agua oxinada, no? Or hydrogen peroxide. Ngayon, yung great fire sa impyerno, buga ng apoy yun, malakas na malakas, dahil hindi matanggal ang kadumihan ng mga tao. As a result, nararamdaman ng tao na sila ay nasusunog, pero hindi sila nagiging charcoal. Pero yung init ng apoy, mararamdaman ng katawan nila. At hindi na mamatay doon ang mga uod. Kahit may mga apoy, hindi na mamatay ang mga uod. So yung mga tao na nandun sa impyerno ngayon, yung mga binabasa natin dito ng mga disobedient people sa Old Testament, no? O sa Old Covenant, yung mga tao na kinain ng lupa, no? Yung mga kasama ni Moses, na bumuka yung lupa, kinain yung mga disobedient people or yung rebellious people, andun pa rin hanggang ngayon. Ang tagal na, 'di ba? Andun pa rin sila. Hindi sila namamatay. Yung kaluluwa nila. Kaya nga, pag nasa impyerno ang tao, there's no more hope and a future for those people. Pero pag yung Almighty Father tayo, may future and the hope tayo dahil provided lahat sa atin ng Almighty Father. So, sino ang pipiliin natin? Si Almighty Father ba?
Si Jesus Christ, or yung impyerno, na pipiliin natin yung ating sarili, magiging matigas ang ulo natin. Mamimili lang tayo. Kaya nga si Almighty Father, padala siya ng padala ng mga prophet. At ibinigay niya sa atin itong kanyang mga salita. Para mabasa natin, para ma-inform tayo. Ngayon, kung sino ang hindi maniniwala kay Jesus Christ, nakalagay dito sa verse 19, and it shall be that whoever will not hear my words, sabi ni Almighty Father, which He speaks in my name, si Jesus Christ, magsasalita siya sa pangalan ni Almighty Father, I will require it of Him. I-require ko sa Kanya kung ano man na yung bagay na hindi niya sinunod. Napaparusahan ko siya. Ito ang ibig sabihin nito. I will require it of Him. That person will be accursed. Dahil hindi siya nakinig kay Jesus Christ na nagsasalita sa pangalan ni Almighty Father. Padala ni Almighty Father, si Jesus Christ. He's not just a prophet, the Prince of Peace, Lord of Lords, King of Kings. Pero may mga prophet na nagsasalita sa pangalan ni Almighty Father, pero hindi naman inutusan ni Almighty Father na magsalita yung mga tao na yan. O kaya nagsasalita sila sa pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan or mga graven images or false gods. Yung mga prophet na yon, mga self-proclaimed prophet na yon, nakalagay dito, that prophet shall die. Mamamatay. Dahil siya ay nagsisinungaling, nagsasalita siya ng mga kung ano-ano, i-invento siya, nagsasalita siya rashly. Hindi siya nagko-confide kay Almighty Father. Hindi siya kay Almighty Father. So yung mga tao na yon, na mga nag-self-proclaimed prophet, hindi tayo dapat matakot sa kanya. Nakalagay dito, sabi ni Almighty Father, you shall not be afraid of him. Dahil yung mga sinasabi niya, hindi naman nangyayari. Ngayon may mga self-proclaimed prophet na nagsasalita ng mga bagay na hindi naman nangyayari. Nagsasalita sila presumptuously. So sino yung mga yon? Mga false prophets. You shall not be afraid of him. Meron ako nakita na mga preachers na sinasabi nila na sila ay prophet. Ang tawag nila sa kalang sarili, prophet. Hindi naman sila prophet ng Almighty Father, pero sinasabi na sila ay prophet. Ngayon, ang hinihingi nila, mga tithes, gano'n, dahil nga, mahilig sila sa pera. At minsan, gumagawa pa sila ng, ng show. Alam mo yung show, yung, ginagawa pa ng entertainment, gano'n, yung congregation nila. May nakita ako, no, isang prophet daw siya, tapos, umakyat siya sa, nag-elevate siya, tumaakit siya, pero may tali siya. Tapos bukas yung kanyang kisame, hila-hila siya doon ng kanilang mga member kasi lumilipad daw siya, umaangat daw siya. Comedy, di ba? Pero seryoso siya, ginagawa niya yun, ano. Pero hindi yun pinagutos si Almighty Father, false prophet yun, sa ibang country. So dito na tayo sa Deuteronomy chapter 19. When the Lord your God has cut off the nations whose land the Lord your God is giving you, and you dispossess them and dwell in their cities and in their houses, you shall separate 3 cities for yourself in the midst of your land, which the Lord your God is giving you to possess. So pag nakuha na ninyo ang inyong land, sabi ni Almighty Father, doon kayo maninirahan sa lugar na yon, sa kanilang city, sa kanilang mga houses, pero gagawa kayo ng 3 city or lugar para sa inyo. Dahil, nakalagay dito sa verse 3, bakit merong 3 separate 3 cities? You shall prepare roads for yourself and divide into 3 parts the territory of your land, which the Lord your God is giving you to inherit,
that any manslayer may flee there. Dapat merong bawat isang tribe sa inyo, may 3 city kayo dapat doon. Ang tawag doon ay City of Refuge. Para pag may isang tao na nakapatay siya ng isang tao, hindi naman niya sinasadya, pupunta siya doon sa isa sa mga 3 city na yon. No? Ituloy natin. Verse 3 ulit. You shall prepare roads for yourself and divide into 3 parts the territory of your land which the Lord your God is giving you to inherit, that any manslayer may flee there. Manslayer or nakapatay. No? Verse 4, and this is the case of the one who flees there, that he may live, para mabuhay yung nakapatay. Bakit kailangan niyang mabuhay? Nakapatay siya. Bakit niya kailangan mabuhay kung nakapatay siya? Verse 4 na tayo, no? And this is the case of the manslayer who flees there that he may live. Whoever kills his neighbor unintentionally, not having hated him in time past. Hindi siya galit dati, no? Hindi siya nagalit dun sa kanyang neighbor, pero napatay niya nang hindi sinasadya. Whoever kills his neighbor unintentionally, hindi niya intention na patayin, pero napatay niya, not having hated him in the past. Wala siyang galit dun sa kanyang neighbor, pero napatay niya. Ignorantly napatay niya, or without knowledge, or unintentionally, no? Hindi mo sinasadya. O, binigyan ng example dito ni Almighty Father. Ang galing ni Almighty Father, no? As when a man goes to the woods with his neighbor to cut timber, and his hand swings a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slips from this handle and strikes his neighbor so that he dies. Halimbawa, mayroong isang tao, pupunta siya sa woods. Magpuputol siya ng puno. Ngayon, yung may axe siya. Dahil magpuputol siya ng puno eh. Ngayon, meron siyang isang kasama. Habang nagpuputol siya ng puno, lumipad yung ulo ng axe niya. Di ba mabigat yon, bakal yon, or bato na malaki, no? Habang nagpuputol siya ng puno, nahulog, tumama ngayon doon sa kanyang neighbor or sa isang tao. Tumama sa ulo or kung saan parte man, tapos namatay. He shall flee to one of these cities and live. Yun. So ngayon, yung 3 separate cities na yon, para yon sa mga tao na nakapatay ng hindi nila sinasadya. No, hindi nila sinasadya, napatay nila. So yun ang city na yon. 3 cities yon. Doon tatakbo yung nakapatay. Parang hindi murder ang tawag doon. Homicide. No? Kung sa ngayon homicide ang tawag, meron silang tatakbuhan na city. Verse 6, lest the avenger of blood, while his anger is hot, pursue the manslayer and overtake him. Kasi kaya doon siya sa refuge city pupunta dahil baka merong mga kamag-anak yung napatay. Ngayon yung mga tao na yon, galit sila syempre, hahanapin nila yung nakapatay and overtake him because the way is long, and kill him though he was not deserving of death, since he had not hated the victim in the time past. Hindi siya deserve mamatay kasi hindi naman siya galit doon sa tao na napatay niya. Hindi niya sinasadya. Kaya hindi siya sa bahay niya tatakbo, kundi may lugar na malapit kung saan nangyari ang crime na hindi naman sinasadya. Doon sa city siya tatakbo kasi may makakakita ng ibang tao, hahabulin siya.
Ngayon, refuge city, ang pag nakapasok, o nasa-save na ako, nandito ako sa refuge city, hindi ko sinasadya. Yon ang ibig sabihin ng tatlong separate cities. Kaya tatlo ang separate cities na yon para yung pinakamalapit na lugar na tatakbuhan mo kung saan pwede ka tumakbo. Kung nakapatay ka nang hindi mo sinasadya, hindi ka naman galit dun sa victim dati, no? At hindi ko wala kang galit, kundi hindi mo lang sinasadya. So may takbuhan ang mga tao na walang galit sa puso pero nakapatay. Verse 7, therefore I command you, saying, you shall separate 3 cities for yourself. Sabi ni Almighty Father, meron kayong 3 cities dapat para sa mga tao na nakapatay na hindi nila sinasadya, wala silang galit sa mga napatay nila unintentionally or ignorantly. Ay, namatay, sayang, kawawa naman, hindi ko sinasadya. Takbo ka ngayon dun sa city of refuge. 3 lugar yun, kung saan mas malapit, dun ka tatakbo. Kasi pag malayo, yung isang city na city of refuge, baka maabutan ka. Kaya 3 lugar, no? Maabutan ka ng mga kamag-anak, no? Verse 8, now, if the Lord your God enlarges your territory as he swore to your fathers, and gives you the land which he promised to give to your fathers, and if you keep all these commandments and do them, which I command you today, to love the Lord your God, and to walk always in his ways, then you shall add 3 more cities for yourself besides these 3. Magdadagdag ulit ng 3. Dahil, bakit magdadagdag ulit ng 3? Pag si Almighty Father, pinalaki ang inyong territory, no? O yung inyong lugar, or yung inyong tribe, pinalaki ni Almighty Father. Dahil binigyan niya kayo ng lupa, promise yun ni Almighty Father. Ngayon, if you keep all the commandments of the Almighty Father, gagawin niyo yon, mamahalin niyo si Almighty Father, at walk in the ways of the Almighty Father, which is walk in righteousness, in justice, and in mercy, humbling ourselves before our Father. Ang mangyayari ngayon, magdadagdag kayo ng 3 cities naman besides these 3. So in total, magiging 6 cities or 6 cities of refuge. Verse 10, lest innocent blood be shed in the midst of your land, which the Lord your God is giving you as an inheritance, and thus guilt of bloodshed be upon you. Kasi nga, inosente naman yung tao, hindi niya sinasadya. No? Kasi innocent blood yun, papatay kayo ng innocent blood. Hindi niya sinasadya, wala siyang galit sa puso niya. Pero napatay niya no? Ng aksidente. Kaya dun siya sa city of refuge, tatakbo, yung pinakamalapit na lugar, kung saan siya malapit. Dahil kung malayo, kaya 3, dahil kung malayo, sa ibang city siya magpunta, sa ibang city of refuge, mahahabol siya, mapapatay siya. Innocent blood siya, no? Verse 11, but if anyone hates his neighbor, lies in wait for him, rises against him and strikes him mortally, so that he dies, and he flees to one of these cities, then the elders of his city shall send and bring him from there, and deliver him over to the hand of the avenger of blood, that he may die. Ngayon, kung may tumakbo naman na isang tao na galit sa kanyang neighbor, talagang plinano niya, no? Murder, hindi lang homicide. Kasi yung homicide, hindi mo resulta lang yun ng yung kapabayaan. Homicide yon. Pero kung murder, pinagplanuhan mo, inabangan mo, tinambangan mo, galit ka sa kanya, murder yon. Ngayon, pag yung murderer nagpunta sa city of refuge, yung elder ng city na yon, ilalabas ka, ibibigay ka sa mga hand of the avenger of blood, that he may die. Kasi inabangan niya no?
deliberately niyang pinatay yung tao. Verse 13, your eye shall not pity him. Hindi mo siya dapat kaawaan. But you shall put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with you. Kung inosente, hindi dapat patayin. Pero kung murder yon, hindi mo dapat kaawaan yon para hindi gayahin ng ibang tao. Verse 14, you shall not remove your neighbor's landmark, which the men of old have set in your inheritance, which you will inherit in the land that the Lord your God is giving you to possess. Hindi mo dapat tanggalin ang landmark or yung tanda ng lugar ng iyong mga neighbor na nakaset na yon ng mga tao nung una. Kasi inheritance mo yun, hindi mo dapat tanggalin, hindi mo dapat angkinin, agawin, no? Hindi ka dapat maging greedy. Dahil matanda na yung noong una pa, nakaset na yon, which the men of old have set. Verse 15, one witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. Isang witness, hindi pwedeng meron lang isang witness, no? Kundi ilan ang witness? By the mouth of 2 or 3 witnesses, the matter shall be established. Kung one witness lang ang meron, kung nagkagawa ng kasalanan tapos isa lang ang witness, hindi pwede. Dapat by the mouth of 2 or 3 witnesses, the matter shall be established. Yun ang utos ni Almighty Father, di ba? Deuteronomy chapter 18 ba yun? Tsaka di ba sabi ni Almighty Father, ni Jesus Christ, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Kasi nga, witness, no? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, bago dumating si Jesus Christ, magkakaroon ng dalawang witness na ipapadala si Almighty Father. 2 lampstands, 2 olive trees. Kasi kaya kailangan dalawa, hindi lang pwede isa, no? Kailangan dalawa. Dahil yung dalawa na tao na yon ay papadala ni Almighty Father, sila ang magpapatunay, sila ay witness, sila ang magte-testify na magulo ang mundo. Ipapanganak yung dalawang tao na yun. Tao rin yun. Ang pagkakaiba nga lang, anointed sila by the Almighty Father. Na yun ang kanilang mission. Nakaiinisan sila ng mga tao. No? Nakalagay naman sa Book of Revelation, di ba? At saka, anong isang book ba yun? Zechariah chapter 4. Yung dalawang witnesses. Revelation chapter 11 verse 3 to 6. Hindi kailangan ng isang witness, kailangan dalawa. May establish ang isang usapin by the mouth of 2 or 3 witnesses. Every word shall be established. 2 Corinthians chapter 13 verse 1. Kaya nga ngayon, di ba? Kailangan sa mga kasulatan or sa mga kontrata, kumukuha ng dalawang witness. Yun ang minimum. Galing kay Almighty Father. Verse 16, if a false witness rises against any man to testify against him of wrongdoing, then both men in the controversy shall stand before the Lord, before the priests,
and the judges who serve in those days. And the judges shall make careful inquiry, and indeed, if the witness is a false witness who has testified falsely against his brother, then you shall do to him as he thought to have done to his brother. So you shall put away the evil from among you. Pag may mga false witness, hindi rin pwede. Kukuha ka ng dalawang witness, no? Tapos yung isa sa mga witness, sinungaling, false witness siya. Paparusahan din siya. Then you shall do to him as he thought to have done to his brother. So you shall put away the evil from among you. Hindi dapat may matirang mga evil persons. Dito, na binabanggit, no? Hindi dapat tanggalin ang mga evil person. Bakit? Maghahawa-hawa, ay pwede naman palang gumawa ng kadumihan. Pwede naman palang gawin ang mga bagay na hindi tama. Kaya, ang mangyayari ngayon, yung mga evil persons, mga wicked individuals, dadami sila, kumakalat, nagmamultiply. Kaya ngayon, ang gulo-gulo na ng mundo. Bakit? Nakakaligtas ang mga wicked people. At ginagaya, nakakahawa, tumatalo ng evil spirits, nakaka-influensya ng ibang tao. Hindi ba ka nagtataka? Dati, konti lang ang mga naniniwala o sa kanilang kaisipan na sila ay pinanganak na iba ang kasarian o iba ang gender, pero dumadami na sila. Bakit sila dumadami? Hindi naman sila nanganganak. Bakit sila dumadami? Evilness, dumadami. Demon possession, dumadami. Yung mental problems, ano yan? Kasali yan sa spiritual problems or issue ng tao. Kailangan maiba ang puso ng tao. Kasi meron yung mga tao na gusto nilang maging iba ang gender nila, meron silang problema. May nakasakit sa kanila nung sila ay bata pa. May nang abuso sa kanila. Hindi man nila aminin, no? May mga taong hindi umaamin. Meron. Madami sila. Napakinggan ko na galing sa isang doktor, sa isang psychiatrist. First-hand information. Tapos ang ginawa ng babae, no? Babae siya, pero ayaw na niyang maging babae. Nalaman ko na siya ay inabuso. Tapos meron din akong alam na isang lalaki, inabuso rin siya, kaya nang lumaki siya, hindi siya lalaki. Pusong babae siya, no? Yun ang sabi niya, pusong babae siya, pero may anak siya. So, ano yun? May problema. Hindi lang ina-address ng mga tao. Sinusweep under the rug or itinatago, hindi ginagawang open. Kasi dapat ang isang kasalanan i-open mo para gumaling. Hindi lang dapat itinatago para gumaling, pinagmamalakasan. Kaya nga dapat si Almighty Father, no? Sabihin niyo sa bawat isa akin yung mga kasalanan. Ganon ang sinasabi ni Almighty Father, ni Jesus Christ. Para ma-heal ang tao, matanggap ng tao yung kanyang nangyari sa kanya. Ngayon, mga tao hindi nila matanggap, itinatago nila, kinikip nila sa kanilang sarili. In the long run, sila ang naapektuhan, tapos ginagamit yun ng evil entity para sila ay gumawa ng against themselves and against the Almighty Father. Kailangan natin ma-heal. May mga pain tayo. Lahat tayo may pain. Lahat tayo may wound.
Kaya nga ang healer, may healer tayo. Si Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, matatanggal yung ating pain. Kaya there'll be no more pain anymore. Darating ang panahon. And protected tayo ni Almighty Father. Wala nang makakapanakit sa atin. Kaya nga nakalagay sa Bible, di ba? Pinoprotektahan tayo ni Almighty Father. Wala nang makakapanakit sa inyo. Kasi dito sa mundo, maraming mga taong demon possessed din na nananakit din sila ng kapwa-tao. Nang-aabuso ng kapwa-tao. Nang mamanipula ng kapwa-tao. Dahil dati silang naabuso rin or dati rin silang sinaktan. Kaya ang ginagawa ngayon nila, mananakit din sila ng ibang kapwa-tao. Hawa-hawa. Passed down from generation to generation, from person to person. Kaya nga sabi dito ni Almighty Father, put away the evil from among you, para hindi gayahin. Verse 20, and those who remain shall hear and fear, and hereafter they shall not again commit such evil among you. Nang sa ganon, makinig at matakot ang mga tao na hindi na sila gagawa ng evilness. Verse 21, your eye shall not pity. Hindi kayo maawa. Life shall be for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Ngayon, applicable to hanggang ngayon. Pero, sino na ang sumalo? Si Jesus Christ. Buhay ni Jesus Christ ang kapalit. Sa lahat ng mga kasalanan na ginawa natin. Absuelto na tayo. Sinakop lahat ni Jesus Christ. Kaya itong eye for an eye, tooth for tooth, si Jesus Christ ang sumalo. Hand for hand, foot for foot. Kaya nga halos magkagutay-gutay ang laman ni Jesus Christ. Dahil sa kasalanan natin. Tayo na dapat ang gutay-gutay. Dahil sa kasalanan natin, pero dahil sa mahal tayo ni Jesus Christ, tayo ang kanyang friend. Binigay niya ang kanyang buhay. Willing siya. Because He loves us so much. And He loves the Almighty Father so much. Ang sabi ni Jesus Christ, diba? Dito sa John chapter 15 verse 13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Tayo ang friends ni Jesus Christ. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga friends. Meron ba kayong kaibigan na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin? Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin? Wala, diba? Yung mga itinuturing natin kaibigan ay inabuso tayo, ichinismis tayo, they betray us. Si Jesus Christ, ibang klaseng kaibigan si Jesus Christ. Siya ang ating tunay na kaibigan. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Kaya nga nung binuhay niya si Lazarus, umiyak siya. Hindi dahil, kasi sabi ng mga tao, umiyak si Jesus kasi namatay si Lazarus. Hindi. Umiyak si Jesus dahil alam ni Jesus na siya na ang kapalit. Bubuhayin niya si Lazarus, siya ang kapalit. Dahil nung time na yun, nung binuhay niya si Lazarus, naging naset na in stone kung paano huhulihin ng mga
Pharisees si Jesus. Doon na nag-start yung kanilang plano. Naging solid na yung plano ng mga Pharisees na kailangan na Jesus na kunin. Kaya umiyak si Jesus, alam niya na ang kapalit ay siya na. Kaya nga, there is no greater love than this, than to lay down one's life for his friends. Si Jesus Christ, He is our friend, our Savior. Siya yung kumuha ng life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Kahit wala siyang nagawang kasalanan. Kahit siya ay malinis. He gave His life for us, His friends. At hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Si Jesus Christ, hindi lang siya Diyos. Son of Man. Nagkaroon siya ng katawan. Nasasaktan yung katawan niya. Naging isa siya sa atin. Naging kabahagi natin. Si Jesus. Yung pain natin, naranasan din ni Jesus. Emotional pain, naranasan din ni Jesus. Kaya nga nakalagay sa Deuteronomy chapter 18, balikan natin. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear. Ibig sabihin, kagaya ninyo, na kasakasama na nyo. Kaya nga si Jesus Christ, Emmanuel, God with us. Pinatay natin si Jesus Christ. Pero victorious si Jesus Christ. Kaya tayo magiging victorious din because of Jesus Christ. At yun ang reason kung bakit mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. Kaya sabi ni Almighty Father kay Jesus Christ, for to which of the angels did He ever say, you are my son, today I have begotten you? And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Si Jesus ito. Kaninong mga sinabi ni Almighty Father to? Kaninong mga angel? Wala. Si Jesus Christ lang. And then He again brings the firstborn into the world. He says, let all the angels of God worship Him. Utos ni Almighty Father, sambahin si Jesus Christ. And of the angels He says, who makes angels spirits and His ministers a flame of fire? So, ang mga angels, gawa sila sa spirits. Sino yung mga flames of fire? Mga ministers niya. Sino yung mga ministers? Tayo. But to the Son, He says, kay Jesus, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Si Jesus to. Sabi ni Almighty Father. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Proof that Jesus Christ is God, just like the Almighty Father. Kaya pasalamat tayo sa tatay natin for sending Jesus, and we must be grateful also to Jesus for giving His life for us, His friends.
thank you, and God loves us all so much.